Galatians chapter 6, verse 7, Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary of well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, Panginoon, kami muli ay lumuluwalhati sa inyong banal na pangalan sa oras pong ito. Dinadakila po namin ang iyong dakilang pangalan sa oras pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga awit na napakinggan po namin. Tunay nga pong napakadakila niyo sa aming buhay. Panginoon, linisin niyo ang aming mga puso at aming mga kaisipan sa oras pong ito upang muli, Panginoon, kami ay maging pagpalain ng iyong salita at higit sa lahat, maging kaluguran sa inyong harapan upang ang iyong biyaya ay sumagana sa bawat isa po sa amin. Mahal naming banal na Espiritu, kayo pang Panginoon ang siyang manguna sa aming kalagitnaan sa oras pong ito upang magkaroon kami ng pag-unawa sa inyong salita. Ito po'y aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Alright. Amen. Kung natatandaan po ninyo nung isang pag-aaral po natin na umaga, ang ating napag-usapan ay tungkol sa John 15, beginning verse 1 up to verse 7, na kung saan ay ang Ama ang magsasaka, ang Panginoong Jesucristo ay ang puno, at ang mga disipulo, tayo mga Kristiyano, ay ang sanga. At sabi po ay kinakailangan na tayo magbunga. Napag-aralan po natin yan, ay po ba? Madali maunawaan po ang mga mensahe sapagkat medyo masyadong mababa ang tunog, mababang bagay na pananalita upang maunawaan po ng bawat po sa atin. At higit sa lahat, ang pananalita pong gagamitin po natin noon hanggang ngayon ay pananalitang pamilyar sa bawat isa sa atin sapagkat tayo mga magsasaka. Sino po sa inyo ang magsasaka? Nagtatanim ng palay. Okay, marami rin pala. Nagtatanim ng mga gulay. Ayun, mga magtatanim ng gulay. Mga nagtatanim ng mga punong kahoy, yung mga fruit-bearing tree. Wala. Ayun, meron. Ano-ano pang mga itinatanim natin? Alright? So, siyempre, depende, tawag natin, lahi, klase ng ating itatanim, depende sa haba ng panahon kung kailan tayo aani. Siyempre, pagka fruit-bearing tree, tinanim mo, citrus, naturalmente, naaabot tayo ng 5 to 6 years bago mag-ani. Kapag naging manananim ka ng nyog, dahil sa technology ngayon, in 10 years time, meron ka ng nyug. Okay? Coconut tree. Meron naman maliitan at mabilisan na pagtanim at aani ka within 15 days, at yun po yung mga pechay, at yun po yung ating mga tawag dito yung, ano pa yung kasama ng pechay? Mustasa. Yeah. So yun mga short term na ilang araw lang pwede kang umani. Ang palay ay maabot ng 3 buwan, mahigit 3 na buwan kalimitan. Lumilipas, aantay natin bago tayo manginabang. So yun po ay kanya-kanya po, no? So familiar po tayo sa pagtatanim sapagkat tayo mga taga-probinsya. Ngayon po ang sabi po rin sa binasa po natin, ang Diyos ay hindi nagpapabiro kung ano ang itinanim ng tao, siya niyang aanihin. Natural, nagtanim ka ng pechay, pechay ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng palay, natural, palay ang iyong aanihin. Kung nagtanim ka ng mangga, mangga ang aanihin. Hindi po pwedeng nagtanim ka ng pechay at ang inanim mo ay labanos. Lalong hindi naman pwedeng nagtanim ka ng mangga at pagbunga ay chiko. Hindi naman nagtanim ka ng palay at pagkatapos ng bunga isang trigo. Hindi po pwede sapagkat ang trigo at mais magkapamilya. Magkaitsura ang mais at trigo. Yung palay ay malayo. Okay? So dito yung ating makikita na kung ano yung itinanim natin, ang sabi ng Biblia, yun din ang ating aanihin.
So ang ating pag-uusapan po ay pagtatanim at pag-ani. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Pero kung nag-ani ka at wala kang tinanim, siguradong nangnakaw ka ng may tanim, Di ba? Wala ka naman sinasakat, bigla kang nagkaroon ng pananim. Parang mga mangingisda, ang dala niya ay pangkuryente, nung umuwi, ang dala-dala ay mga tilapia. Mukha yatang ang hirap habulin ng tilapia para makuryente. Ang hirap habulin sa tubig yung tilapia para makuryente mo. Hindi mo basta makukuryente yon, maliban nakakulong siya at masukol mo siya. Ang nakukuryente po, hito at dalag. Kaya pag nag-uwi ka ng mga tilapia at ikay dala-dala mo yung pangkuryente, siguradong namasok ka ng hindi iyo. At namandaw ka ng hindi iyo. Yun lang naman sumatotal nun. Hindi ho, nakuryente ko yan eh. Pag kuryente ko, nakasiksik sa dayami, kaya nakuryente ko siya. Ang daming palusot. Mahirap kuryentihin ho yun eh. Diba? Alright. Anyway, ito pong sinasabi po rito. So whatever happened in our life, it is the fruit of what we did before. Kung ano yung itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Ang ibig sabihin ko, ano man mangyari sa buhay mo ngayon, ito yung ginawa mo noon. Kaya ka ganito. Okay, naman ba niya? Kaya ka ganito sapagkat yun ang ginawa mo noon. So, ang tanong, ano ang inaani mo ngayon? Tayo pong tao, Kristiyano, ay may inaani tayo ngayon. Hindi ko po alam kung ano yung inaani mo ngayon. May kanya-kanya tayong inaani. Maaring yung iba'y umaani ng palay ngayon. Maaring yung iba'y umaani ng mais ngayon. At ngayon naman ay yung iba'y mahirap pag-ani ngayon ng pechay at talong sapagkat bumagsak na yung ulan. Kapag ka hindi po nakapandong yung iyong taniman ng pechay at ng talong, ngayon ay matutunaw sapagkat panay ang ulan. Alright. Ngayon po, kung tayo po ay nagtatanim, isang araw ay aani. Kaya itinatanong ko po sa inyo ngayon, sa pasimula ng ating pag-aaral, ano po ang inyong inaani? Maaring, noong nakalipas na panahon, ay nagtanim tayo ng masamang binhi. Sa talatang binasa po natin, ang sabi po ay ganito sa talatang 8, ang nagtanim ng laman sa kanyang laman ay aani ng korupsyon, ng kabulukan. Ngunit ang naghasik ng espiritu sa kanyang espiritu ay aani ng walang hanggang buhay. Nabasa po natin yan, ano po? At sa talatang 9, tayo po, kung hindi tayo manghihimagod sa paggawa, sa kaunting panahon, tayo ay aani. Kung hindi tayo titigil. Hindi po pwedeng nagtanim ka ng palay, idadapog mo muna after 15 days, saka mo itatransplant doon sa palayan, sa bukid, sa pilapil. Pagkatapos mong itransfer doon sa bukid, yung pagtanim mo ng palay, iniwanan mo at hindi mo na binalkan at binalkan mo ng 3 buwan at may dala ka ng manggagapas at thresher at iyong gagapasin na. Ganon po ba yon? Hindi po ganon. Titingnan mo muna, baka bukas, pagkatanim mo ngayong bukas, linanta ka ng kuhol lang. Kaya, ang gagawin mo, magsusulip ka, magpapalit ka. Naunawahan ba ninyo? Kaya may mga Kristiyano nakakain ng kuhol, kinabukasan wala na naman, kaya paltan mo. Alright. Maaring sa sobrang ulan, dumami ang tubig, nalunod sila. Kaya kinakailangan, wat-watan mo yung mga pilapil para yung tubig umagos at tumapon at mawala. O maaari naman, pagkatanim mo, kinabukasan, makalawa, walang tubig, matutuyo naman siya. O maraari naman, na pagkatapos ilang linggo, ilang buwan, madaming damo, hindi mo gagamasan, puro damo ang iyong palayan. O di naman kaya, nagbunga, walang damo, ang ganda-ganda, baka naman may sakit at matongro siya, kinakailangan mo ng pesticide para alagaan siya.
Or di naman kaya naalagaan mo bukas, namulaklak at nabunga. Sabi mo, ang ganda ng bunga ng aking mga palay. Kaya babalik ako sa susunod na buwan para anihin siya. Pagbalik mo, wala kang aanihin. Bakit? Linanta ka naman ng daga. Pabunga pa lang, kinain na yung mga talbos ng iyong mga palay. Wala kang aanihin. Or di kaya naman, pagbunga niya, lumabas yung uway ng palay, linanta ka naman ng maya. Kaya babantayan mo rin. Ang dami mong pag-aalaga sa palay para mapakinabangan isang araw. Nawan ba niyo ibig sabihin ka? Alright. Kung soul winner ka, naiintindihan mo ang ibig sabihin ko. So, sa makatuwid, inaalagaan ito para mapakinabangan at anihin ng maganda. Ngayon, ang sinasabi ko nga po, kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Huwag mong sabihin, nagtanim ka ng masama noon, tapos Kristiyano, tumanggap na lahat aani ako ng mabuti. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kasi kahit na Kristiyano ka na ngayon, kahit Baptist ka na ngayon, kahit born again ka na ngayon, pagbabayaran mo pa rin yung iyong itinanim. Aanihin mo pa rin yun. Naunang ba niya ibig sabihin ka? Alright. Ngayon ito, dako tayo. Yung nagtanim na mga intrigues, later on, they will reap negative thinking. Mag-aani sila ng mga negatibong kaisipan, mag-aani ka ng distraction, mag-aani ka ng tinatawag nating mga selfish na mga bagay sa buhay mo, o mag-aani ka ng distrust sa kapwa mo. Kaya yung tao, wala sa yung tiwala. Yun ang ibig sabihin. Naunahon ba ninyo? You keep what you give. Kung ano yung iningatan mo, yun lang ang tanging kaya mong ibigay. Hindi ka po pwedeng tubig ang iningatan ko at ibibigay ko sa iyo alak. Kung ano yung nandito sa akin, yun lang ang tanging may ibibigay ko sa iyo. Naman ang ibig sabihin ko? Kung ano yung nasa akin, yun lang ang tanging sisibol at bubunga sa akin. Yun ang ibig sabihin ko po. Kaya, what we throw, it will to us. Nagkuha ka ng, sayang di ako nakakuha ng bola natin, ano? Magdadala sana ako ng bola, di-demo sana ako. Meron ka ba niyang bola? Pag binato mo yan, pagbalik niya itlog. Pwede ba yon? Hindi. Pag binato mo yung bola, babalik sa iyo ay wala pa rin. Lagi ay bola yung binato mo eh. Naturalmente, kung ano yung ibinato mo, yun din ang babalik sa iyo. Kaya wag kang bato ng bato at baka mabato ka rin. Ano ba niya? Yung mga nagtatanim ng masama, aani ng masama, sapagkat masama ang binhi ang kanyang itinanim. Unless, may pasubali, sandali lang po, makinig po kayo. May pasubali, unless you are under trials. Magkaiba ho yun. Naunawa mo na niya? Yung under trial, wala kang ginagawang mali, kaya lang sinusubo ka ng Diyos. Ang problema, hindi mo ma-distinguish ngayon kung pagsubok o bunga ng iyong ginawa. Kaya lang, kailangan tiyakin mo, ito bang nangyayari sa akin ay pagsubok ng Diyos o parusa ng Diyos? Hello? Okay? Probably, kung ikaw ay matino at Kristiyano at naglilingkod sa Diyos, ito'y masasabi mong ito ay isang pagsubok sa akin ng Panginoon. Katulad ni Job na matino sa harap ng Diyos. Pero kung meron tayong mga ginawang hindi maayos sa harap ng Diyos, naturalmente na tayo'y aani ng masama sa ating buhay sapagkat yun ang ating naitanim sa ating buhay. Alright? Amen? Okay. Anong negatibong bagay ang dumarating sa iyo ngayon? Ulitin ko ang tanong. Anong mga negatibong bagay ang dumarating sa iyo ngayon? What negative things keep na coming sa iyo sa panahon na ito? Okay? May mga tao po, alam po ninyo,
na kahit na yung taong masama, kapag ikay Kristiyano, nakita niya yung action mo, yung buhay mo, minsan na-influensyan mo yung masama na gumawa ng mabuti. Naunaw ba niya? Nagkakaroon ng impluensya na bibridge mo siya. So kahit na masama ang ginagawa niya, minsan parang mabuti yung buhay niyang ginagawa. Kaya natututo siya, nahihiya siyang gumawa ng masama kasi nandoon ka na mabuti, nahihiya siya kaya gagayahin yung ginagawa mong mabuti. Tanong ko ulit sa inyo ngayon. Kanina ang tanong ko ay, ano ang masamang dumarating sa iyo, negatibong bagay? Ang tanong ko ulit na naman, nasasagutin ng inyong isip, ay ganito. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Okay? Naunaw ba ninyo? Ano ang sitwasyon mo yon? Mga kapatid, makinig uli kayo sa akin. Hindi pa naman uli ang lahat. Don't plan negative things. Huwag kang magtatanim ng mga negatibong mga bagay. Hello? Huwag kang magtatanim ng negatibong mga bagay because negative emotion burn out much of your mental energy and short-circuit your spiritual power. Yung spiritual power mo, yung short-circuit ito, babagsak ito, susunog ito, at mawawala ang spiritual na kalagayan mo sa buhay. Kapag nagtanim ka ng negative na mga bagay. So, ibig sabihin, kailangan iwasan mo ang mga negative mga bagay and don't let re-enter in your mind. Wag na wag mong papapasukin sa isip mo kailanman. Don't give them any chance to linger for even a while sa buhay mo. Kahit konting saglit. Kahit isang saglit man lang. Amen? Huwag mong papapasukin sa isip mo. Bakit? Masama ang bubunga ng masamang kaisipan. Harbor positive thing sa buhay mo. Positive lamang iisipin mo, and you will not only develop your spiritual power, but also promote your health and well-being. Kapag positive yung laging iniisip, magkakaroon ka ng efficient sa buhay, magiging malakas ang katawan mo. Bakit po? Sapagkat lahat ng glands mo, mula sa pituitary glands, thyroid glands, adrenal glands, kung ano pang mga glands sa katawan mo, magpuproduce sila ng hormones na masigla, kaya magiging masigla ka at malakas. But when you think negative thought sa buhay mo, that glands will produce poisonous hormones, kaya manghihina ka. Hindi lamang spiritual, pati physical, manghihina ka. Nauunawan ho ba ninyo? Alright. So kaya nga, hindi po nakakatulong ang mga bagay negatibo sa ating buhay. Okay? So kinakailangan, alam nyo na may maraming negative na nangyayari at mangyayari sa ating buhay. But huwag mong entertainin. Alam mo naman na may Diyos eh. Lord, may negative na dumarating, sa iyo na yan. Bahala ka na dyan. Positive ako eh. Amen? Paggising mo sa umaga bukas, isa sa inyo, o kahit na ikaw, pagising mo sa umaga, pag-unat mo at paghigap mo, sabihin mo, ay, ang sama ng pakiramdam ko. Wala yata akong boses. Na-stress ako. Masama pakiramdam ko. Masama pakiramdam ko. Maghapon, masama nga ang pakiramdam mo. Pagising mo sa umaga bukas, makalawa, pagdating sa Martes, baguhin mo naman. Pagising mo sa umaga, ay, sumakit yung baywang mo. Ah, sa tanda lang ng pangtanda yan. Idikulikul mo lang yan. Linalagnat ako. Lagnat, laki lang yan. Magaling ako, malakas ako. Malakas nga ang katawan mo. Diba? Pero kung laging negatibo ang iisipin mo, sigurado negatibo ang iyong aanahin. Kaya ang gawin mo kung gusto mong negatibo, wala kang gawin kundi buksan mo yung radyo sa umaga, buksan mo yung TV sa gabi, puro negatibo ang pakinggan mo, sigurado negatibo na rin ang utak mo. Wala ka nang gagawin kundi kaaway ka na ng gobyerno. Hirap na kami, puro hirap. Kaya ang hirap mo na rin. Lahat ng issue ng kahirapan nasagap mo, kaya ikay kawawang-kawawa at ang pakiramdam mo, awang-awa ka na sa sarili mo sapagkat hirap na hirap talaga kami. Ramdam na ngayon talaga ang hirap. Kaya hirap ka na rin. Bakit? Laging araw-araw, yun ang iniisip mo, kahirapan sa buhay.
Alam natin, hindi natin makakaila na mahirap ang buhay ngayon. Ngunit gawin mong positibo, Lord, nakikita nyo naman ang gasolina kulang-kulang na lang 100, 1 litro. Sinabi ko nga sa inyo nung Webes, kung gusto nyo magregalo ng mamahalin sa inyong minamahal, simple lang ang inyong ireregalo. 1 kilong bigas at 1 litrong gasolina. Riregaluhin kitang mahal na bagay. Ano yung mahal na bagay? 1 kilong bigas at 1 litrong gasolina. So, mura naman ito. Huwag mong mumurin. Mahal yan. Di ba? Kaya mahal eh. Pero alam mo ninyo, kahit alam natin na mahal na at hirap na ang pamahala, maraming korupsyon, alam natin na ito yung sign ng last days ng Panginoon. Hindi kahila sa iyo na itong Biblia, sinasabi na darating ang panahon, ganyan ang mangyayari, maghihirap ang mundong ito. Kung alam mo ang salita ng Diyos, sabi mo, Lord, malapit nang dumating ka talaga. Amen, praise God. Malapit na kitang makita, Panginoon. Kaya habang malapit ka nang darating, mula ngayon ako'y maglilingkod na ng may katapatan sa iyo. Kaya magmemembro na ako sa Katapatan Baptist Church. Gusto na kang maging tapat para sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, mahirap itong buhay, pero alam nyo naman ang kangailangan ko. Kahit hindi ka magsalita, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Bakit? Ang Diyos ba'y walang alam sa buhay mo? Bago ka pa isilang sa mundong ito, kilala ka ng Diyos hanggang sa dulo ng iyong buhay. Alright? Give a chance sa buhay mo, sa isip mo, ang negatibong bagay. Madali ka, hindi lamang tatanda kapag lagi kang problemado. 20 ka pa lang, wala ka ng 60. 50 ka pa lamang, mukha ka ng 80. Kaunti pa lang ang edad mo, puro puti na ang buhok mo. At yung mukha mo, puro pleges na parang kulduroy. Bakit? Araw-araw na lang nakasimangot ka. Kaya yung mga pleges mo rito nangungulubot, nangungulubot. Ba? Alam natin may problema, alam na may kahirapan. Ay, ano magagawa mo kung kumulubot ang mukha mo? Papangit ka pa. Smile na lang para gumanda-ganda ka. At least, naghihirap ka, maganda ka. Kaysa naghihirap ka, mukha kang matanda. Di ba? Ay, mas gugustuhin ko yung kahit ako naghihirap, nakangiti ako at magandang tingnan. Mamatay ka man dilat, at least maganda. At dilat, gutom. Di ba? Hindi ka gugutomin ng Diyos kung anak ka ng Diyos. Amen? Amen? Hindi mo dapat intindihin yun sapagkat alam ng Diyos kung ano pangangailangan mo. Kaya mga kapatid, huwag mong papapasukin yan sa isip mo. Mga kapatid, marami pang mga tao sa ngayon ang nagtatanim ng mabuti. Dito sa church na ito, itinatanim natin yung positibo at mga bagay na magaganda, mga kapatid. Marami pa ritong nagtatanim ng mabuti. Kaya marami mga Kristiyano nagtatanim ng friendship. Di ba? Marami mga Kristiyano, marami mga tao nagtatanim ng away. Kaya halos lahat ng kadikit niya, kaaway niya. No? No. Dapat mas mag-friendship, kaibigan. Di bali mahirap ka, marami kang kaibigan. Kisa may pera ka, marami kang kaaway. Aanuhin mo ang pera mo kung marami kang kaaway. Hindi ka makakalabas ng basta-basta. Bakit? May treat ang buhay mo. Uso ngayon ang salvage, sige ka. Uso ngayon ang biglang tumitimpo ang sa kalsada, ay hika. Pero kung ikay pala kaibigan, kahit na sino marada sa loob mo, para kang kandidato. Pwede ka na ngang kumandidatong barangay doon sa barangay niyo. Mangangalay ka, pag ako dumadaan sa barangay namin, mangangalay ka sa kapapati. Ay, para kang kandidato. Napagkakamalan niya kung kakandidatong kapitan. Ay, pag-interesan ko yung ganyang kataas-taas ng posisyon ko, pupunta ko sa kapitan. Ano ba naman niya? Parang nagpapakamatay. Diba? Sobrang baba naman ng posisyon na yan. Baka gusto mo mag-presidente. Ako nagtataka sa mga pastor, gusto maging presidente. Mas mataas ang kanyang katungkulan sa Diyos eh. Sarap ng buhay natin Kristiyano eh. Anyway, friendship. Kasi alam nyo, maganda yung pala kaibigan tayo. Mahirap ka na, wala ka pang kaibigan ako. Mahirap yan. Di ba? Ang hirap, may pera ka,
kakain ka mag-isa sa lamesa mo. Bakit? Wala kang kaibigan. Hindi ka pwedeng pumunta diyan sa talipapa, sa mga turo-turo. Bakit? Baka makidnap ka, baka mabaril ka, baka kung ano gawin sa'yo. Eh tayo, kahit siyang turo-turo, kumain ka, ayos lang. Di ba ang sarap nung ganon? Na may kaharap ka dyan, habang kumakain kaya, nagtatawanan kayo. Eh yung mga mayayaman, may pera nga, nagkasusol sa lamesa. Bakit? Eh wala man siya kang companion eh. Eh tayo, kahit natuyo ang ating pinag-uulam, kahit na tinapang ating ulam, kahit natalbos na kamote, na sinasawsaw sa toyo na may kalamansi, or di kaya naman talap rin ito, sinawsaw doon kung sa ano-ano, masarap pa rin ang ating kain. Pinagpapawis-pawisan pa rin tayo. At hindi tayo gumagamit ng kutsara tinidor, kundi kinakamay natin. Masarap. Bakit pag kumakamay, parang mas masarap ang pagkain, ano? Pag kinukutsara, parang matabang. Di ba? Kasi yung dumi ng daliri mo, mas tamis-tamis eh. Parang masarap kumain ng nakakamay. Parang, subukan nyo, magkamay kayo, parang pakiramdam mo, busog na busog ka. Pumunta ka sa Jollibee, ang mahal ng binayaro, parang di ka makadighal-dighal eh. Gaganon ka na lang, natinga-tinga ka lang ng kaunti eh. Di ba? Pero kung nasa bahay mo, nagkakamay ka, kahit na alamang ang ulam mo, talagang tumatagagtag ang pahawis mo eh. Talagang pakiramdam, dighal mo nga. Generosity. Taghirap na nga, pastor, magbibigay ka pa? Eh, sinabi ko nga, kung magtatanim ka, maaani ka. Eh, paano ka tatanggap? Wala ka naman tinatanim. Gusto mong tumanggap, ayaw naman magbigay. Eh, ano aanihin mo? Di ba? Kung ano tinanim mo, babalik sa'yo. Eh, kuripot ka pala, di kuripot din. Ano darating sa'yo? Eh, di wala. Di ba? Sa halip na pagkain ng tutubo sa lupa mo, ang tutubo dyan, makaya. At least gamot, ano? Tutubo dyan, kulitis. Ano pastor kulitis? Uray. Masarap naman yun. Rich in vitamin, protein yun. Kalahi yun ng saluyot. Diba? Pero tandaan mo, matinik yun. Pag ginanyan mo, masakit sa kamay, nanunusok eh. Diba? Yung uray, kulitis, kung tawagin. Yung kinakain ni Papay di Solomon, bigla lumalakang. Yo, meron tayo nun, kulitis o uray. Yan, tinatabas-tabas nyo lang yan, sarap nun. Kaya sa mga Ilocano, ay mga Ilocano dyan, kilala nyo yun, ginugulay nyo yun eh. Di ba? Yung ibang Tagalog, hindi kilala yun, ginugulay yun eh. Kaya sarap-sarap nun. Si Papay nga, lumalakas nun pag nakakakain. Ano ibig sabihin? Tinik sa halip na masarap. Alright. Generosity, meaning, magiging palabigay ka. Marami ka naman pwedeng ibigay. Ideya, ngiti. Di mo rito. Pagpunta mo sa simbahan dito, ngiti ka. Nakapagbigay ka ng ganda nga. Ganon. Alam mo mga tao, kahit ngiti, kuripot pa. Ang susungit talaga ng maraming tao dyan. Kaya ang mukha niya, madaling tumanda kasi hindi man siyang ngumingiti. Ang bunga, pleges na mukha. Yun ang pag hindi mo pagngiti. Kaya ka may pleges sa mukha. Kaya mayroon kang kolduroy sa mukha mo. Pagdating mo rito sa church o sa labas man, ngingiti ka. Katulad kahapon, ako'y laging palabit eh, bati, ngiti. Nagmotor ako kahapon. Yung isang sidecar, ngumiti, kumaway. Ang ginawa ko naman, hinintuan ko. Basta, tinatawag mo ako. Hindi ho, sinyas lang ako para dadaan. Akala ko, pinapara ako, kaya kausapin ako eh. Yung pala nagsesenyas at liliko siya. Nakangiti rin siya. Huminto ako. Hindi ko kilala eh. Dadaan ho ako. Ganun ba? Isipin mo yan, na akala ko may emergency, tatanong sa akin eh. Hindi ko kilala to tatanong eh. Alam mo, sa bahay kasi kahapon na napakaraming bisita, maaga pa, ang dami na ng tao sa bahay. Ayaw kong tantanan ng mga tao, kung saan ako pumunta, sinusundan ako ng mga tao. Ayaw ko. Lumayas nga ako sa Kabuyaw, nagtago ako doon sa liblib na yon para walang makaistorbo sa akin. Pagdating doon, istorbo pa rin. Umagang-maaga, pagising mo, meron na. Kung hindi ka, sandali lang maligo, kung hindi ka makakaligo, di ka makakaturbo, di ka makakaligo eh. Kung hindi mo pag-aantay yun eh. Gabi na, meron pa rin.
kagabi, meron pa rin. Talaga tao. Kung hindi mo pipigilan, gusto pa yung araw-araw nandun daw ako, wala akong magagawa. Alam nyo, generosity, yung pagbigay lang natin ng ngiti, pagbati. Di ba? Ayun, katulad ng mga kaibigan natin dyan, batiin nyo. Alam nyo ang bati niyan pag magandang umaga? Ganito lang ho. Simple lang. Ayan, ang pagbati na magandang umaga. Ganito. Pag umaga, ganon. Pag sikat ng araw, ganon. Pag hapon naman, ganon pa rin. Kaya lang, pabaliktad. Kasi palubog ang araw. Di ba? Itinuruan ko sila nung Huwebes. Sabi ko, mula ngayon, iba na ang pagbati nyo. Ganito na. Yan. Ganon. Gusto ba? Ay! Ganon. Ganon ha? Tawa na sila. Kaya ganon na ngayon. Hindi na pa ganon. Ganon na. Alright. Alright. So kaya nga, nagtatanim ng generosity, nagtatanim ng pagiging matulungin. Amen? Kristiyano ka, hindi ka man lang makakita, hindi ka pa makatulong. Nagbisikleta yung mama, nagdadrive yung kasama ko. Nagbisikleta yung natumay yung mama, binuksan yung salamin. Ana, yan ang makuha mo na. Di ba? Yung mga nadadaanan kong aksidente, walang gustong pumulot. Kasi mapagbibintangan ka eh. Ay, pinupulot ko eh. Yun nga lang, lagi ako na pagbibintangan. Bakit mukha ba naman akong di pagkakatiwalaan? Eh, nakabarong ako, hihinto ako, tulungan ko yung disgrasya. In the point of death, ito na. Tapos darating pa yung pulis, ang yayabang, kaninong sasakyan nito? Asan lisensya nito? Asan ang registro nito? Bakit yung nag-iingay? Akin yan. Asan yan lisensya mo? Bakit hindi nga mo lisensya? Eh, di ba na aksidente? Sariling aksidente yan. Tinutulungan ko. Kaya sabi naman, ay, pasensya na ho kayo. Sabi ng mga tao, yan nga tumutulong eh. Alam mo, dumating yung mga pulis na yan, late na, sala pa. Palaging ganon. Tuwing tutulong ako pag pagbibintangan ng pulis. Eh, gabi kasi, makabarong naman ako lagi. Kahit gabi, kahit araw, kahit bumiyahe, di na ako makapag-t-shirt, nahihiya na ako eh. Kasi ang hirap na eh. Kaya tuwing makikita nyo ako, lagaw naka-polo barong, short sleeve, long sleeve. Kaya pag hinuli ako ng LTO, tayo ko, Pastor Borja ako. Sige. Ito yung lisensya nyo, mamaya-maya tayo nakakita pa eh. Sino ang lisensya eh? Kasi pag sinabi, lisensya ko ninyo? Hindi ko lisensya. Ako si Pastor Borja. Mamaya-maya, may nakatingin pa eh. Bibigay ko sa inyo ulit ang lisensya nyo. Alam nyo, minsan problema natin, hindi tayo maging matulungin. Amen? Kasi minsan naman nakakahiya, ang nakakadala. Meron ka naman tutulungan na mukhang kaawa. Talaga, wala po kami pabili ng gamot ng aming pasyente. Sabi ko, anong gamot ang kailangan nyo? Ito po kasi yung pasyente ko ganito. Akin na, bibigyan kita ng gamot. Hindi, perahin nyo lang kasi talaga kailangan ng gamot. Eh, dami kong gamot dito eh. Hindi ko kailangan talaga ng pambili ng gamot. Nako. Pumunta ka doon sa DSWD. Pumunta ka doon sa munisipyo. Hanapin mo si Evelyn Barala. Punta ka doon. At sabihin mo pangalan ko. Tulungan ka. Nakapunta na po ako doon eh. Hindi mo ako binigyan eh. Kaya pumunta ka na doon. Alam mo mga tao, mahilig gumimik para magkapera. Sana mamatay yung... hindi naman. Maging matulungin, maging mapagmahal. Ang sarap magtanim ng pag-ibig. Kasi kapag nagtanim ka ng pag-ibig, ang daming iibig sa'yo. Ibang pag-ibig na naman ang sinasabi nyo. Akala na naman, girlfriend dito, para maraming nagmamahal. Hindi ganoon. Yung pag-ibig bilang kapwa-tao. Pag-ibig bilang kapatid. Hindi yung puro lahat na makaharap, I lost you. Hindi man pag-ibig yun yung ganun eh. Gustong-gusto lagi. Yung pag-ibig sa kapwa, pag nagtanim ka, hani ka ng pag-ibig. Kaya walang umiibig sa'yo, sapagkat hindi ka marunong umibig eh. Di ba?
Kaya mga dyan, maraming nalilipasan ng pag-ibig kasi ayaw umibig. Kasi kung nagtatanim ka ng pag-ibig, may iibig eh. Diba? Kaya yung pag-ibig, magtanim ka para maraming tao, ibigin ka. Kaya nagigiliwan ka ng tao kasi nagtatanim ka ng pag-ibig. Pagka ganun, aani ka ng pag-ibig. Hindi po ba? Naturalmente. Hindi lang ho yan. Aani ka ng kabutihan. Yung salitang kindness. Kung ikaw ay mabuti, mapakipagkapwa, aani ka rin. May mga taong medyo salbahe, pero intindihin mo yung isa lang, dalawa lang yun. Pero mas marami kang aanihin ng mabuti. Kabutihan. Hindi po ba? Kung gusto mo mag-ani ng kabutihan, magtanim ka ng kabutihan. Yun lang. Okay, amen? Because ang Panginoon sa Revelation chapter 15 verse 3, meron siyang tinatawag na balanse. Ibig sabihin, siya yung just, siya yung true. True and just. Kung may balanse po yan, ibig sabihin mga kapatid. So ano ibig sabihin ko po? Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay Kristiyano, makinig ko kayo, ang kahabagan ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo may buhay na walang hanggan. Bisita ho namin, hindi ka makakatiyak ng buhay na walang hanggan patungo sa langit, maliban kahabagan ka ng Diyos. Anong ibig sabihin ko? Humingi ka ng tawad sa Panginoon, pagsisihan mo iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa puso mo na tagapagligtas Panginoon ng iyong buhay. Ang sabi ng Diyos, bibigyan ka ng kaawaan at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Huwag mo na pong pahirapan ang sarili mo. Bakit po? Ang mahirap na bagay, ginawa ng bagay mo na paghirapan. Dahilan sa pag-ibig sa iyo. Kaya yung kahabagan ng Diyos, kapag nagsisi ka, kinilala ng makasalanan ka, kinilala mo si Kristo na Panginoon ng iyong buhay, ang kahabagan ng Diyos ay sisilang sa puso mo, kaya meron kang buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi mo tiyak sa bisita namin, ang kaligtasan o buhay na walang hanggan, simpleng gawin mo lamang, tanggapin mo si Jesus na tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay. At ikaw may buhay na walang hanggan. Then, that is the mercy of God brings eternal life or everlasting life sa bawat sa atin. Now, ano po yung katambal ng mercy ng Panginoon? Justice. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit ang Diyos na pag-ibig ay Diyos ng hustisya. Ano ibig sabihin? If the Christian gumawa ng mali, then paparusahan siya ng Diyos dito sa lupa. Ang Diyos ay mapagmahal, ngunit ang Diyos ay hindi mangungunsente ng kanyang anak sa kanyang kamalian. Sa makatuwid, kung mahal ka ng Diyos, mamahalin ka ng Diyos. Pero pag nagkamali ka, ang hustisya ng Diyos ang uusig sa iyo, parurusahan ka ng Diyos. Kaya kung anong itinanim mo, aanihin mo. Dito pa lamang sa lupa. Be sure your sin will find you out. Anong verse yan? Book of Numbers, chapter 32, verse 23. Chapter 32, verse 23. Be sure your sin will find you out. Siguraduhin mo ang kasalanan mo. Bakit po, mga kapatid, makinig kayo. Kung ikaw Kristiyano na, tinanggap mo na si Kristo na tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay. Alright? Kristiyano ka. Pag nagkasala ka, pupunta ka ba sa impyerno? Hindi. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag Kristiyano ka na, nabautismo ka na, hindi ka na magkakasala. Magkakamali ka. Pero kung nagkamali ka, dito pa lamang sa lupa, bibigyan ka na ng kaparusahan ng Diyos. Bakit? Sa langit, wala ng parusa. Kaya, ang sabi ng Bible, dito pa lamang sa lupa, aani ka na ng itinanim mo. Amen? Kaya, aani ka ngayon. Bakit? Gumawa ka ng mali sa harap ng Diyos eh. So, aani ka ng mali. So, ang Kristiyanong gumagawa ng bubuti, i-reward ng Panginoon. Gaganting palaan ng Panginoon. Amen? Amen. Gaganting palaan ng Panginoon. Pag nagkamali, paparusahan ng Diyos. Kapatid, be not deceived. Huwag kang padaya. Ayon sa ating talatang sinabi. Sa binasa po natin sa teksto. Bakit? Satan can deceive us. Si Satanas ay pwede tayong dayain, mga kapatid. Amen? Pwede tayong dayain. Kaya, huwag kang padadaya. Tingnan po ninyo ang pandaraya ng Satanas. Kitang-kita naman sa ating syudad. Kitang-kita na sa kapaligiran, sa ating mga kaibigan. Kitang-kita. Ano ibig sabihin? Paminsan, kung sino yung gumagawa ng mga mali,
Siya yung nagpa-prosper sa material na bagay. Napapansin po ba ninyo? Para bagang gusto kong tukso ni Satanas, yun, tinan mo, masama ang ginagawa, pero may Mercedes-Benz, meron siyang Reynolds, meron siyang Volvo, meron siyang F-150, meron siyang Expedition, meron siyang Fortuner, meron siyang Estrada, top of the line, 1.2 million, meron siyang Ferrari na 8 million ng isa, meron siyang Jaguar na 4 million ng isa. Ang ganda ng mga sasakyan niya at ang mansyon niya ang laki, pero kurap. Anong panukso ni Satanas? Pag dito ka sa amin, titinawa ang buhay mo. Material na bagay. Ang sabi ni Satanas, nakikita mo yung kayamanan na yan, ang kaharian na yan, ibibigay ko sa iyo yan, sambahin mo lang ako. Anong sabi ng Panginoon? Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang padadaya sa material na bagay. May material na offer, ang kapalit ay habang buhay na pagdurusahan mo ng iyong espiritual na buhay. Ang kayamanan at kasaganahan ng mundong ito hindi makapagbibigay ng satisfaction ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. Eh ano kung mayaman ka, kung ang espiritual mo'y patay? Madadala mo ba ang kayamanan mo sa langit? O ang kayamanan mo ng espiritual na mga bagay, madadala mo sa langit? Kahit mahirap ka sa mundong ito at marami kang ginawa at nagawa sa Panginoon, pagdating mo doon, bilyonaryo ka sa harap ng Diyos. Magpawalang hanggan. O dito, bilyonaryo ka, habang buhay, pulubi ka sa harap ng Diyos. Saan mo gustong mabuhay ng mahaba? Sa buhay na walang hanggan na piling ng Diyos. Bakit gusto mo yung kapangsamantalang kasaganahan dito at karangalan? Gusto mo dito sa mundong pangsamantala? Nauunawaan niyo ba ibig sabihin ko? Bakit hindi tayo magtanim espiritual upang tayo umani pang walang hanggang espiritual na kabutihan sa harap ng Diyos? Bakit gusto natin dito maglublob sa mundong ito samantalang hanggang 70 lang ang buhay mo, hanggang 8 mo sa mundong ito? Samantalang ang ginawa mo sa Diyos, kasama mo magpawalang hanggan. Ipagpapalit mo yung spiritual na bagay sa material na mga bagay. Satan is a deceiver. Mandaraya siya. Sasabihin sa iyo, bubulungan ka pa sa yung puno ng tenga para makiliti ka. Tandaan mo, may pamilya ka, may mga anak ka, kailangan mag-aral sila sa magandang paaralan at makatapos sila at maging professional balang araw. Di ba? Professional ka, kaya kailangan makita mo sa mga mag-anak mo na maunlad ang iyong buhay at ang iyong buhay ay masagana sa mga material na mga bagay. Tandaan mo yun. Ikaw naman, kiliting-kiliti ka sa may puno natin ka. Pagtalikod mo, sabi naman na may nabiktima ko ngayong araw na ito. At yan, isa ko ng alipores. Apusipin mo yan. Kristiyano ka, nagpadaya ka. Sabi ng Bible, God is not mocked. Ang Diyos ay hindi nagpabibiro. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Tanim ng itim na budhi, huwag kang magtanim ni Satanas sa pagkanaanin mo ng pangwalang hanggan. Sabi mo, bakit sila parang mga laki at parang sila nagpa-prosper sa mundong ito? Huwag kang mainip. Sabi ng Proverbs, saglit lang ang buhay nila, mawawala sila at paparusahan sila ng Diyos magpawalang hanggan sa impyerno. Bakit ka naihili sa kanila? Ipagpapalit mo ba yung kabirasong kayamanan sa lupang ito? Bakit si Lusyutan ba at si C na may-ari ng SM aabot ba ng 100 taon? Yung nanay ni Joseph 100 na mahigit. Pero na-enjoy ba yung kayamanan niya? Kilala ka ba ka? Gusto mong kamayan? Ganon? Kahit nanong yaman mo, hindi mo na-enjoy yung yaman mo. 100 taon, ipagpapalit mo yung kayamanan mo dung walang hanggan sa langit. Kailan matatapos ang buhay na walang hanggan?
Walang hanggan nga eh. Kailan nga magsisimula? Magsisimula pag namatay ka sa mundong ito. Doon magsisimula ang buhay na walang hanggan. Kailan matatapos? Walang hanggan. Kaya hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man. Yan. Ganito po ang paghahambing ng walang hanggan. May isang ibon bababa sa lupa, at lahat ng buhangin sa lupa ay tutukain niya isa-isa at dadalhin niya sa kalawakan. Pag naubos ang buhangin sa karagatan sa buong mundo, buhay na walang hanggan, muli niyang ibabalik isa-isa. Kailan matatapos yun? Kaya nga walang hanggan eh. Masaya ka? Walang hanggan? Masagana ka sa harap ng Diyos na walang hanggan? Ipagpapalit mo yung karangyaan mo sa ilang taon ka na ngayon? 40 plus 50? 50 taon ka lang marangya. 90 ka? Sigurado ka makakarating na 90? Ba 80 pa lang naglalaway ka na? May Parkinson disease ka na? At lahat nanginginig na sa kasipagan mo. Yumaman ka sa kasipagan mo. Para kang si Ale, sikat na sikat sa buong mundo. Boxer eh, sikat. Anong ano? Si Superman? Si Christopher Reeves? Kailan pa? Ilang taon na nalibing sa lupa? Sikat sa buong mundo sa pagiging Superman. Alright, Superman. Nahulog sa kabayo, bali ang liig. Ano nangyari sa kayamanan niya? Wala. Ikaw, 50 taon, another 50 taon, idagdag mo sa buhay mo. Another 50 years sa buhay mo. Ngayon, ang tanong, lahat ng bagay meron ka. Sabi ni Satanas, bibigyan kita ng expedition. Bibigyan kita ng F-150. Bibigyan kita ng Everest na sports. 1.8 million yon. Bibigyan kita ng 1.8 worth of Fortuner, black na nakalip at naka-mugs na magandang lower ang iyong gulong, na naka-stainless ang iyong mga ring. Para pagdating mo, top of the line. Pagdating, meron ka pang Estrada, Mitsubishi na bukod sa Pajero, pick-up na maganda. Lahat automatic drive, lahat automatic, top of the line. Lahat ng brand ng sasakyan, may Isuzu Trooper ka, lahat ng klase, mayroon, lahat ng brand, meron ka. Lahat ng kanilang ibigay ko sa iyo, 50 years, pero kapalit mo yung kaluluwa mo habang buhay. Ano gusto mo? Saganang 50 years na parang si Luciutan na meron kang gusto mo pumunta doon, meron kang Philippine Airline. Akin yan. Absolute, akin yan. Summit, tubig, akin yan. Mga tawag dito, mga asukal, akin yan. Yung mga lupa niya, akin yan. Lahat kanya. Okay, lahat iyo. Lahat ng negosyo iyo. Mamamatay ka. Pagdating ng 80, kapalit ang buhay mo sa impyerno. Saglit lang, 50, 80, ipapalit mo sa buhay na walang hanggan. God is not mocked, for what a man soweth, he shall also reap. Be not deceived, sabi ng Bible, kay Satanas. Ang siyudad po natin, nakikita natin. Pero wag nating maingkit sa mga ganong mga bagay. Pag nagtapat ka naman sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka gugutomin ng Diyos. Bakit po? Okay, makinig po kayo. Well, every ungodly reaping is planted by ungodly ways. Nagtatanim sila eh. Kaya sila yung mga lord, kung tawagin. Drug lords. Di ba? Waiting lords. Gun running lords. Mga lords. Kaya ang unlad nila. Because of ungodly ways. Kaya sila'y gumaganda ang buhay. Pero, tandaan po natin, mga kapatid, kayo mga Kristiyano, we always nagre-react tayo sa mabuti. Di ba? Pag nakakita tayo ng masama, nagre-react tayo. At nagagalak tayo sa kabutihan. Di ba? Bakit po?
That is a sign of maturity ng Kristyanismo. Matured ka na, kaya di ka na masyadong nag-enjoy sa kasalanan, gusto mo sa kabanalan. Matured ang iyong isip. Now, kapag ikay naman Kristiyano, pag nagkaroon ka ng mga bagay-bagay na hindi maganda sa buhay mo, kinakailangan suriin mo ang iyong sarili. Bakit kaya meron akong mga negative na inaani? Amen? You need to realize and recognize your wrong doing. Ano ba yung mga maling ginawa ko para pagpalain ako ng Diyos? Naunawan ho ba ninyo? Alright? And never rationalize and don't blame others. Huwag kang magsisisi ng iba at huwag mong i-rationalize, i-justify yung pagkakamali mo. Tanggapin mo, humingi ka ng tawad, at pag naghingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos because God's mandate will make balance. Anong balance yan? 126 ng Book of Psalms, verse 5 and 6. Ano po yung balance po doon? Kapag ginanghingi ka ng tawad, nagsorry ka, umiyak ka, o anumang ginawa mo na hindi maganda, alam nyo ba, ang Diyos marunong magbalanse. Anong balanse ang pinakikita ko po sa inyo? Ang balanse ay ganito. Verse 5, they that sow in tears shall reap what? Joy. Ang naghahasik na may pagluha, aani ng kagalakan. He that goeth forth in weeping, bringeth precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Amen? Mag-iani ka ng katuwaan. Alright. Kaya, kung ikaw ay mayroon pagkakamali, humingi ka na lang tawad sa Panginoon. At patatawarin ka ng Panginoon. Naunawan ba ninyo? Plant good seeds to win souls. Sow to yourselves, magtanim ka sa inyong sarili ng kabutihan, ng kabanalan, and you will reap mercy. Amen? Aani ka ng kahabagan ng Diyos. Magtanim ka ng kayabangan, sisirain ka. Plant holiness and righteousness sapagkat yun ang mabuti. And then, kapatid, makinig uli kayo sa akin, please. Amen? It's time to change the way we treat our ministry. Christian, workers, volunteer worker, member of this church, is baguhin ninyo ang pagtrato ninyo sa ministry kinalalagyan ninyo. Amen? Bakit? Babalik ko sa inyo yan. One sign ng pagiging great person ng isang tao, dakilang persona ng isang tao, kapag marunong siyang humingi ng tawad pag nagkamali siya. Ang paghingi ng tawad ay hindi senyales ng karuwagan sa buhay. Ang pagiyak at paghingi ng sorry, love, sorry, na anuman, sino man pinagkamalian mo, humingi ka ng tawad. Hindi po yan kabaklaan at hindi po yan karuwagan. Yan ay isang katapatan na makikita mo at papagpapalain ka pa ng Diyos. Maraming mga tao, duwag. Sasabihin niya, macho ako, bakla ka naman. Di ba? You need to think of people what you want to plant in them. Gusto mo kang itrato ng maganda? Magtanim ka na magandang trato sa iyong kapwa. Gusto mong pakitaan na mabuti ng tao? Magtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Gusto mong malasakitan ka ng tao? Magpakita ka ng kamalasakit sa iyong kapwa. Christian, members of this church, think of your ministries. What you plant in your church. Ano ba yung pinatinanim mo sa church na ito? Membro ka ba ng church dito? Amen? Ilang taong ka na membro? Anong itinanim mo? Nagbunga na ba ang itinanim mo? Kung ano ang tinanim mo, siyang bubunga. Ano ang itinatanim mo sa church na ito? Membro ka ng church? Anong ministry meron ka? Wala lang. Anong itinanim mo? Wala rin. Pagkatapos nagtatampo ka sa Diyos, nagsisimba ko dyan, hindi mo na ako pinagpapala ng Panginoon. Bakit? Nagtanim ka ba para magani? Tapos magtatampo ka sa Diyos, hindi mo na ako pinagpapala ng Panginoon. Ang tanong, ginampanan mo yung dapat tungkulin mo, nagtanim ka ba? Para magani? Hello? Sinabi ko, uulitin ko ulit ito. Gustong gusto ko itong halimbawang ito. Bukas ng umaga, alas 9, pumunta ka sa Metrobank, kahit naning branch. Pagkatapos pumilap ka ng withdrawal slip, pirmahan mo. Mag-withdraw ka ng 10,000
o 100,000, bigay mo sa teller ang iyong withdrawal slip. At pagkatapos sasabihin sa iyo, saan po yung bank book niya? Bakit kailangan pa ba ng bank book? Nagwi-withdraw kayo eh. Gusto ko ng pera eh. Kaya bigyan mo ako ng 10,000 o 100,000. Ano ka nang hold up? Itatanong sa iyo ng teller, may deposito ho ba kayo rito? Bakit kailangan pa ba ng deposito? Hello? Kaya meron kang withdrawin doon sapagkat nagdi-deposito ka. Kung wala ka naman deposito sa isang bangko, huwag kang papasok doon at mag-withdraw ka. Alam ba ninyo ang tao, gustong-gustong mag-withdraw ng malaki sa Diyos, wala namang ginagawa sa Panginoon. Walang ibinabangko, walang ini-invest sa Panginoon. Gusto mag-withdraw, hold upper ka. Sabi ng Panginoon, ano ka, hold upper? Kayong mga taga-kabuyaw, nang hold up na kayo, nagmasakir pa kayo? Sabi ko, hindi naman ho kaming taga-kabuyaw ang pumatay. Yung taga-kabuyaw ang napatay. At higit sa lahat, sign niya na mayaman ang kabuyaw. Diba? Bakit? Kami yung taga-kabuyaw ang nanakawan. Hindi kami yung taga-kabuyaw ang nanakaw. Pag nandun, taga-kabuyaw ba? Diba sa inyo may na-hold up, sikat na sikat. Sabi ko, nga ho, hindi kami nang hold up, kami yung hinold up. Yeah. Amen? Bakit? Meron ka bang deposito? Sa bangko ng Diyos. Bakit gustong-gusto mong pagpalain ng malaking halaga ng Diyos? Bakit wala ka bang may deposito ka ba sa Diyos? Natulala ka ngayon, ano? Gusto mong pagpalain ng Diyos, wala ka naman pala deposito sa Diyos. Pagsimba pa nga, paminsan pa. Kung magustuhan, pag magandang pakiramdam, sisimba. Pag masamang pakiramdam, sisimba. Ang masakama niyan okasyon lang darating. Anniversary nga, wala pa. Magandang okasyon. Magkalawit-lawit na yung dila ng mga member nito sa Winson, ikaw wala. Tapos pagka nag-Winsol, at ang ganito ang attendance na day, alam mo, meron siya na Winsol, wala naman. Hindi ba ninyo alam nung Miyerkules? Meron yan, picture yan. Nag-outing yung mga karamihan dito. Ang saya nila. Kayo mga nag-outing, masaya ba kayo? Ang saya nila. Ako hindi na nga nag-swimming eh. Nandun lang ako sa taas, nanonood na lang ako sa kanila, nagbabas. Ang galugulo nila, ang saya sila. Ang saya nila. Makita ko lang kayo masaya, masaya na rin ang puso ko. Pastor, mag-swimming kayo, maligo kayo. Hindi na. Makita ko lang kayo masaya, masaya na rin ako. Hindi kayo mag-swimming, hindi na. Ang itim na ng tubig eh. Lalakagin nyo akong maligo, maitim na tubig eh. Di ba? Ang saya-saya nila. Bakit sila nagsaya? Bakit sila nag-swimming? Nagpagod kasi sila eh. Gumawa kasi sila. Kaya sabi ko, sige, lahat ng kasama sa soul winning, outing tayo. Sagot ko ang outing. Magbaon lang kayo ng pagkain nyo. Siyempre, dami nyo eh, pakakainan ko kayo. Lugi ako doon ha. Basta sagot ko yung lugar. Di ba? Sa susunod na mga araw, may outing na naman. Pag-outingin ko ng pag-outingin ito mga ito. Bakit? Karapat dapat silang tumagat ng kasiyahan sapagkat may ginawa sila eh. Amen? Tignan nyo, nung sama ng pagmukha ninyo, hindi kami nakag... Iyo nga eh, magtaka ka nga bakit di kayo nakag? Ay gustong-gusto natin mag-withdraw sa langit, pero hindi tayo nagdideposito sa langit. Nauna-una pa niya. So ito yung time na dapat nating tingnan mga kapatid. Ikaw ba member ng church? Ano yung ministry mo sa church? Ano bang ginagawa mo? Kapatid, hindi po ako magpapala sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang magpala sa iyo. Bakit to? Ay yung resources ko, kaikli lang eh. Kakunti pera ko eh. Yan, Diyos mayaman. Amen? Pag nagtanim ka ng butihan at nakita ng Diyos na mabuti ka, pagpapalain ka ng Diyos. Last verse na lang. Gusto kong pakita sa inyo yung 1 Corinthians chapter 9, verse 6 to 14. 1 Corinthians chapter 9, verses 6 to 14. Ibig sabihin ganito, makinig kayo. Kaya,
It is time to change the way we treat our ministry. Members of the church. Amen? Okay, basahin nyo na po. Tingnan po natin first, Corinthians chapter 9, verse 6. Or I, only Barnabas, that is Paul. Yung I dito si Apostle Paul. Ang sabi niya, have not we power to forbear working? Alright, sa madaling salita, ganito po sa Tagalog. Ako, si Apostol Pablo, lamang ba at si Barnabas ang meron kapangyarihan, ibig sabihin, abilidad, kakayahan na maglingkod, gawain ng mga gawain ito? Hello? Si Apostol Pablo, sinasabi sa mga taga-Korinto, bakit maraming mga Kristiyano sa Korinto, wala nang ginawa, gumawa ng kasalanan, kaysa sa gumawa ng gawain ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kami lang dalawa ni Barnabas? Kami lang ba mayroong kakayahan? May talento? Verse 7, who goeth a warfare anytime at his own charge? Okay? Who planted a vineyard? Sino ang nagtanim ng ubasan? And eateth not the fruit thereof? Na hindi kumain ng bunga nito? Kung nagtanim ka, ibig sabihin ikaw yung aanin nito. Sumunod, ang sabi niya, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Nag-alaga ka ng baka, nag-alaga ka ng kambing, nag-alaga ka ng kalabaw? Hindi ba masama? Sino bang aanin ng gatas nito? Eh di ba ikaw? Ang sabi ni Apostol Pablo, naunawan ho ba ninyo? Eh ano ang inaalagaan mo? Para magkaroon ng gatas? Hello? Anong ministry meron ka para magkaroon ng kain? Hello? Ano po ang inaalagaan nyo? Pigsa? Hindi po gatas yun, nana. Nga. Diba? Kaya sa halip na mas sustansya yung marangat-ngat mo, walang sustansya, infection pang aabutin mo. Bakit nga po? Kasi nga po, iba yung itinatanim mo, kaya iba rin yung aanihin mo. Talatang sumunod 8. Say, I these things as a man. Sinasabi ko ito bilang isang mama, isang lalaki, isang human being. Or say it not, the law of the same also. O di ba sinasabi ko rito na ganito rin na sinasabi ng batas sa talatang 9? Ano yung batas? For it is written the law of Moses, sa kasulatan ni Moses. Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Sabi niya, doth God take care for oxen? Pag naggigiik, sino yung nakakita ng baka naggigiik? Sino sa inyo nakakita na wala pang makina noon, wala pang motor, na kinakatas yung tubo? Di ba po yun ay kalabaw na wala nang ginawa kundi umikot ng umikot maghapon? Naunawan ba niya? Pag umiikot, saksakan mo ng pagkain, iikot ba yon? Hindi, kakain yun. Kaya hindi binibigyan mo ng pagkain habang nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, saka siya pakakainin. Kaya ang sabi niya, hindi baga ang Diyos nagmamalasakit sa kanya? Hindi ba ang Diyos ay may concern sa kanya? Bakit? Kung ikay mag-aalaga ng isang kabayo, ginawa mo siyang kutsero, ikaw ay kutsero pala, ginawa mo siya sa kalesa, may kalesa ka, nangangabayo siya. Pagkatapos hinahataw-hataw pa, tinatadyak-tadyakan mo pa, minumura-mura mo pa. Baka sipain ka ng kabayo. Yung mama, dahilan sa nanginginabang siya sa kabayo, paliliguon niya araw-araw si kabayo, ikukukuha ninyo yung kabayo para wag masira yung kuko niya sa gitna ng kalsada, at pagkatapos gugupitan mo para maganda siya, at pagkatapos lagi mo pakakainin para sipagin siya sa pagtatrabaho. Sabi ng Panginoon, kung ang Diyos ho, anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, hindi kaya walang malasakit ang Diyos sa'yo? Ganun ba ka brutal ang Diyos na trabaho ka ng trabaho, gutumin ka niya? Hello? Naunawan niyo ibig sabihin ng talata? Kapatid, kung may pananampalataya ka sa Diyos, buhay ang Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Verse 10, or saith He, it's together to our sake. For our sake, no doubt, this is written, that He has
ploweth shall plow in hope. At ang nag-aararo ng pag-asa, ano? And trusteth in hope, which is particular of his hope. Kung nagsabi niya, kung nag-araro ka ng pag-asa, mag-aani ka ng pag-asa, at magiging kabahagi ka ng pag-asa. Bakit? Yun ang iyong itinanim. Nauunawahan ba rin niyo, mga kapatid? Okay, 11. If we have sown unto you spiritual things, it is great thing if we shall reap our carnal things. Kung ikay nagtanim ng mga spiritual na mga bagay, masama bang umani ka ng carnal na mga material na bagay? Hello? Makinig po kayo. I-analyze po yung talata. Kung nagtatanim ka ng mga spiritual na mga bagay, masama ba na umani ka ng material na bagay? Pagpapalain ka kasi ng Diyos sa material na bagay. Pag pinagpala ka spiritual, damay ang material na bagay yan ng Diyos. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Alam ng Diyos ang gusto mo sa buhay. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power. Sabi ni Apostol Paul, hindi namin sinasamantala ang ganito mga bagay. But suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Gayon man, hindi namin sinasamantala yon. Parang pwede namin gawin. Pero hagwag naming mahadlangan na gawain ng Panginoon, kami man na nagsisikap. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga siya, tagagawa siya ng mga tent. Hindi ko sinasamantala yon. Makakasurvive din ako para lang yung ebanghelyo ng Panginoon huwag mahinder, magtuloy-tuloy ang ebanghelyo. Naunawan ba ninyo? Huwag ninyong putulin yung talatang yon na kung mo nagpipreach na, kain na lang siya ng kain at wala nang gagawin. Sinabi sa sunod na talata, hindi namin ginawa yon, sabi ni Apostol Pablo. Kundi kami man ay naghanap buhay at naggawa ng paraan para kumain. Verse 13, do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? Hindi ba ninyo alam yung mga naggumagawa ng banal na mga bagay ay dapat sila nabubuhay din sa templo? If they which wait the altar are partakers with the altar. Tama ba? Amen? Kung anak ka ng Diyos, ngayon naglilingkod ka sa Diyos, marami tayong worker, 22 workers full-time meron tayo, at may mga volunteer workers tayo, 22 ang full-time, hindi pa dapat na pakainin din natin sila. Pero mo sabi ko nga sa kanyo, sino sa inyo pamilyar sa digmaan? Yung mga sundalo nakikipagbarilan. Yung maghapon, nagbabarilan sila maghapon. Mananalo kaya sila kung barilan sila ng barilan sila kakain, maghapon, magdamag? Hello? Di pa mamamatay sila sa gutom, hindi sa baril? Hindi naman ibig sabihin, sundalo ka, di ko wag kumain. Hindi. May mga sundalo tayo ng Panginoon, kailangan din nang kumain. Ang mga membro, ayaw umaimin ah. Ang lalakas kumain nga niyan, isang sako, isang linggo, ubus eh. Kulang pa eh. Nahingi pa sa akin another 10 kilo. Grabe ah, 60 kilos isang linggo. Ang lalakas kumain yan, bakit? Yung mga sundalo yan eh. Eh kung walang ginagawa yan, dapat punahin mo. Bakit naman lakas kumain? Natural may ginagawa. Kung yan na nakaupo lang, bakit kumain na marami yan? Bawal. Konti lang, tikim lang. Kutsara, 2 kutsara lang tapos na. Ay sundalo nga may ginagawa, kailangan mong pakainin. Amen? Eh dapat naman na sila yung manginabang at kumain. Even so, hath the Lord ordained that they which preach the gospel shall live the gospel. Ang nabubuhay sa ebanghelyo at nangangaral ng ebanghelyo, mabuhay sa ebanghelyo. Mga kapatid, kaya kapag naglingkod ka sa Diyos, hindi ka ho mamamatay na dilata. Maraming mga tao, parang takot na takot maglingkod sa Panginoon. Bakit? Ang naglilingkod ba sa Diyos ay mukhang kawawa? Kasi yung ibang nung panahon, mga 60s, 70s, yung pag nagpastor, ay pastor, kawawa naman yung pastor. Kasi yung pastor mukhang kawawa. Yung kwelyo niya ang tulis hanggang dito, na pwede mo nang itinuli at mag-iwang ka na rita. Nahingi sa bigay-bigay lang. Tapos yung bill bottom yung kanyang pantalon hanggang ngayon.
tapos bihira makahawak ng bisikleta kasi hirap na hirap. Hindi gano'n. Ako ba mukhang pulubi? Hindi naman ano. Guwapo pa naman ano. Makapal pa naman ang dibdib ano. Matigas para naman ano. Matigas pa rin pati sikmura no. No? Mukha ba akong lantutay? Pagpapastor ka? Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Ang pastor mo ba'y mukhang ugugin? Ha? Bakit ang paglilingkod ba as full time, dapat mong katakutan? Bakit? Ang Diyos ba sa'yo nagpapabaya? Bakit? Ang Diyos ba'y papabayaan ka? Ang dami nga ritong volunteer worker. Hindi sila natatakot mag-volunteer. Bakit? Alam nila ang Diyos ang gagabay sa kanila. Marami ang volunteer worker natin, halos 100 mahigit siya. Plus yung ating mga full-time worker, 22. Isipin nyo yan. Support lang yan 20,000 a week. Magkano offering nyo? 50 pesos. Sumbatan mo yung mga worker na yan. Baka sakali nakabili siya ng toothbrush dyan sa in-offering mo. Amen? Hello. Di ba masaya na marami tayo? Amen? Amen. Sapat kung ano itinanim mo, aanihin mo. Nagtatanim tayo ng mga kaluluwa, nagsosolwin tayo, umaani tayo. Huwag kang magtanim, di wala kang aanihin. Amen? Huwag kang umupa ng mga magtatanim, kung may aanihin ka, di wala. Amen? Yung iba, hindi na makagtanim, hindi makapagbigay pangpatanim. Magbinhi man kayo. O kaya hindi magbigay kayo ng binhi. Magtubig man lang kayo. Hello. Hindi, marami rito sumisibol. Sa halip na bumunga ng palay, panirang damo pa. Ang sakit niya na. Masakit talaga yun. O si pastor pag nagsalita, masakit talaga. Masasaktan ka talaga kung ganyan ka. Pero kung tapat ang puso mo, matutuwa ka pa, amen ka, amen. Hindi ako yun. Ay kung panirangdam mo ka, ang sakit talaga mong salita ng pastor, iyan nasusukat nga ang panirangdam mo. Madaling masaktan. O tayo mo, uuwihan mamaya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni pastor. Mga panirangdam mo. Yan ang gawa ng dyablo. Papagdautin ka, para wag kang mapakinabangan ng Panginoon. Hello? Amen! Sabi, dito sa mga bisita, sabi ng bisita, mahirap pala magsimba rito. Ang lalakas mag-amen. Sanay kami doon sa sermona ng mga kapatid, ito ang ebanghelyo ng... Hindi uso dito yan. Bakit ho? Sa Biblia ho, ang mga preacher ng Panginoon sumisigaw. Bakit ho? Ang pagdigliling ko natin Diyos na buhay. Kaya hindi patay. Kaya pag nag-sermon kami para mga patay. Bakit? Nag-funeral service. Dito po buhay, kaya buhay na buhay ang service ho rito. Kasi ang pinaglilingkod natin Diyos na buhay. Amen! Saka gusto ko yung pagpalain. Gusto kong maintindihan niyo yung sinasabi ko. Hindi po ako nagagalit, binibigyan ko lang diin para maintindihan niyo sinasabi ko. Kasi tayo mga Pilipino, tigas ang ating puso. Pag pinag-iusapan mo, lalong hindi nakikinig. Kaya gusto natin talaga ganyan. Magkandang iwi-iwi ka, magkanda pagod-pagod ka, magkanda pawis-pawis ka. Isang araw, isang oras na preaching, katumbas po ng 8 oras na trabaho yun. Pero walang sweldo ang pastor dito. Gusto ko lang na kayo'y pasaganahin at pagpalain ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Gusto ko na pagpalain kayo ng Panginoon. Kung sino man ang gustong huwag magpawis, ako yun. Sasabihin ko lang, kapatid, buksan natin sa talatang ganito. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang maghasik ng bahagya, aani ng bahagya. Ang maghasik ng masagana, aani ng sagana. Amen. Amen. Hindi tatalab sa puso natin yon.
Sa puso natin tatalab yan. Ang maghasik na bahagya ay ani ng bahagya. Ang magtanim ng sagana ay ani ng sagana. Kaya sabi sa mga kausap ko kahapon, gusto nyo mangisda na maraming isda? Opo. Bakit binwit ang dala nyo? Hindi banyera ang dalhin mo, pangtuhog lang. Bakit? Binwit lang yung dala mo Kung gusto mong maraming isda at magbabanyera ka dalhin mo, magdala ka ng baslig at magdala ka ng bangka. Bakit? Biro mo na may minute doon sa may pangpang na umaasa na makakakuha siya ng talakito. Mga na umaasa na nakakakuha ng maya-maya. Ala, pag gusto ng maya-maya at lapo-lapo, pupunta ka sa gitna doon sa batuhan. Doon sa maalon, doon ka pupunta. Sa lugar na delikado, doon nakukuha yung maya-maya at yung lapo-lapo. Pero ang mahal, ang sarap kainin. Di ba pag binili mo mahal at masarap? Kung ayaw mong pumunta doon sa laot, pumunta ka sa tabi, gurami lang ang makukuha mo doon. Magtiis ka dyan. Kaya ikaw, ganyan ang buhay mo sapagkat ayaw mong pumunta ng laot. Ayaw mong maglingkod sa Diyos. Konting mahirapan. Ano ka, may empesema? Amen! Kung gusto mong umani, magtanim ko! Tanong, ano ang tinanim mo? Simulan mo na ngayon magtanim. Mula sa araw na ito, sabi mo, Pastor, ipag-pray mo ko, gusto kong maging manananim para sa Panginoon. Manananim para sa kabutihan. Simulan mo ngayon magtanim. At isang araw, aani ka. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pastor, ang tagal ko ng member sa church, ang tagal ko ng Kristiyano, wala akong inaani kundi puro pait. Kasi po ang tinanim mo, puro ang palaya. Puro sama ng loob ang tinanim mo. At kung hindi naman ang palaya, makabuhay ang iyong tinanim. At pagkatapos, sawa ka na sa makabuhay, nagtanim ka na namang alpasotis. Pastor, ano yung alpasotis? Yung tinatawag pong esensyang buhay sa Bicol, yung dahon ng parang dahon ng sili na matulis na ang pait. Sa English po doon ay alpasotis. Sa English po at sa science, sa ano po yan, tawag natin scientific name. Bakit mapait? Ayun ang itinanim mo Kung gusto mong makatikim ng matamis, magtanim ka ng tubo. Hello? Mahirap magtanim ng tubo at mahirap mag-ani ng tubo, pero ang sarap kainin ng kasukan. Tingnan mo ang prosesong dinaanan niya bago naging asukal. Ikaw na Kristiyano, gusto mong sumagana sa buhay. Ano ang ginagawang proseso sa buhay mo? Ang pagtanim, una, ahawanan mo ng palibot. Pangalawa, tatabasan mo muna ang damo. Pangatlo, aararuhin mo. Pang-apat, susuyurin mo. Pang-lima, tatransplant mo. Pang-anim, gagahukan mo. Pang-pito, aabonohan mo. Pang-walo, i-sprayan mo ng insecticide. Ang daming proseso bago umani. Ikaw, Kristiyano, gusto mong umani ng kabutihan sa Diyos, ng pagpapala mula sa Diyos. Anong proseso ang ginagawa mo ngayon sa buhay espiritual? Konting problema, layas ka rito. Konting problema, hindi ka sisimba. May problema ako. Pag nawala na yung problema ko, sisimba uli ako. Kailan ka naman mawawala ng problema? Hindi mo ba alam na damorinaintin mo yung problema mo? Araw-araw ang problema mo. At sasabihin ni Satanas, hindi kita tatantanan. Kahit saan ka pumunta, hindi kita tatantanan. Excuse me pa. Hindi ka tatantanan. Magtapat ka sa Diyos, tatantanan ka na niyan. Bakit? Nakita niya, tapat sa Diyos ito. Hindi ko kaya ito. Susuko yan. Nauunawahan ba na niya? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Kung bakit kami, Panginoon, may mga tinatanggap na negatibo ngayon sapagkat, Panginoon,
nagtanim kami ng masamang tanim, Panginoon, binhi. Gusto po namin mag-ani ng sagana, mag-ani ng pagpapala. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magtanim ng kabutihan, na magtanim ng lahat ng nararapat at kalooban niyo, Panginoon, para mag-ani kami ng kasaganaan mula sa iyo, Panginoon. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay may kahinaan. Ang bawat isa po sa amin ay may panglulupaypay. Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay meron pong mga kadahilanan sa aming buhay. Panginoon, nawa kami niyo patatagin. Paglabanan at kayanin po namin paglabanan ng mga bagay pong ito upang kami makapagtanim at higit sa lahat makapag-ani isang araw. Narito po, Panginoon, yung mga anak, tulungan niyo po ang bawat isa. Kayo ang siyang manguna. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ma-involve sa pagtatanim ng kabutihan, ma-involve sa pagtatanim ng kabanalan, ma-involve sa pagtatanim ng generosity, ma-involve sa pagtatanim ng lahat ng kabutihan, Panginoon, sa buhay. Tulungan niyo po ang bawat sa po sa amin, na anuman mga damo sa aming buhay, iwaksi po namin, putulin po namin sa pagtutulong ng kakasira ng bitamina ng masaganang buhay na dapat naming matamasa sa buhay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag po namin entertain ng negatibong mga bagay, kundi ma-entertain po lamang po sa aming buhay mga positibong mga bagay, upang ang aming buhay ay maging mabunga at maging pakikinabang sa inyong harapan. Tulungan niyo po ang bawat sa puso amin. Tulungan niyo po. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo nakayuko, lahat po tayo nakapikit. Mga kapatid, Christian members, bisita po namin. Inanyahan ko po kayo pumunta sa harap, makipag-usap sa Panginoon. Ano po ba? Ano po ba ang tinanim na natin sa Panginoon? Ano po ba ang inaani natin sa Panginoon? Ano po ba ang sitwasyon natin ngayon sa ating buhay? Kung ano ang tinanim natin, siya yung ating aanihin. Gusto natin magtanim ng kabutihan, magtanim tayo ng kabutihan at aani tayo ng kabutihan. Magtanim tayo ng pagpapala at pagpapala ang ating aanihin isang araw. Magtanim tayo, mga kapatid, ng kabutihan sa ating buhay. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon at manalangin at makipag-usap sa Panginoon? Makipag-usap ka sa Panginoon. Makipag-usap ka sa Panginoon. Huwag mong i-rationalize ang iyong pagkakamali. Tanggapin mo at magsisi ka, tanggapin mo ang kapatawaran mula sa Panginoon. Mga kapatid, don't plan negative things. Uulitin ko po, negative things burn out much of your mental energy and short-circuit your spiritual power. So get rid of them. Don't let them re-enter your mind. Don't give them any chance to linger even for a while. Harbor only positive things. You will not only develop your spiritual power but also promote your health and well-being. Plant friendship, generosity, love, kindness, meekness, upang mag-ani ka ng kabutihan mula sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang iyong mga anak sa sandali pong ito. Sa inyong harapan, kalugdan niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Ipataw mo, Panginoon, na mapagpalang kamay sa kanilang mga ulunan. Ano man mga suliranin, ano man mga dalahin ng kanilang buhay, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sa po sa amin. Alam po namin na ito isang kaparaanan upang kami malayo sa inyong kalooban. Upang kami malayo sa kabutihan, Panginoon. Tulungan niyo po, bigyan niyo po kami ng discernment ng aming espiritu upang ma-discern po namin ng mga bagay na maari makapagpapalayo sa amin sa iyo at kayo sa amin at kami sa iyo, Panginoon. Gusto po namin na laging kasama mo sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isang narito. Kalugdan niyo, Panginoon, ang bawat isa. Tagunin niyo po, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Sapagat ang lahat pong ito ay aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.